pakinggan nga natin itong balita na ni Cheryl Cosim na hindi ko alam kung natatai ba o naiihi. Balak tapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ng sarili niyang imbestigasyon sa Senado ang gumugulong na pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa Duterte drug war. Kung matuloy yan, posibleng dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng... Yan yung sinasabi namin nila Banat Bay na kung ginagawa ng mga kalaban ninyong mga congressman, it's about time na gawin nyo na din. Huwag kayong masyadong malambot, huwag kayong masyadong malinis, huwag kayong masyadong gitna. Kasi kung nakikita nyo na putang ina, pinupropaganda kayo nung mga kasama ninyo dyan sa house, dapat gawin nyo na din. Give them the taste of their own medicine. Propaganda laban sa propaganda, ganun. Oo, hindi pwedeng masyado kayong mabait. Hindi pwedeng, nakakahiya. Hindi ganun. Kasi yung mga kalaban nyo walang hiya. Kaya kailangan gumanti kayo. Balitang yan. Ang dami-dami yung mga tumatakbo. Pag ako nanalo, paglalaban ko yung ganito, paglalaban ko yung ganyan. Kayo yung mga nasa posisyon ngayon. Dapat kayo yung lumalaban ngayon. Ipaglaban nyo. Huwag kayong papayag. Si Mayan Los Baños. Tumitindi ang mga plot twist sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa extrajudicial killings noong Duterte drug war. Dawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Special Assistant to the President at ngayon Senador na si Bongo, at dating PNP Chief at ngayon Senador na si... Nakita mo naman, di ba? Yung Big Three, kasama, kumbaga ito si Michael Jordan, si Scottie Pippen, at saka si Dennis Rodman na idol ni Banat Bay. Talagang pinitas yung tatlong malalakas, ha? O, ganyan katindi ang mga kupal na yan. Oo, talagang kung sino pa yung mga nagtatrabaho ng matino, putang ina, yun pa yung sinisiraan ng mga gago. Oo, pero sila, yung mga sarili nila, hindi nila nakikita. Kaya nga, yan yung sinasabi ni Greco Belica at saka ni, ni Jimmy Bondoc na kailangan natin ng isang independent na opisina na magpupulis doon sa mga nagpupulis. Kasi sa ngayon, ang nampupulis, Senate and Congress, and who will police them? Hindi naman sila impeachable, sabi nga ni Attorney Jimmy Bondoc. So, kailangan talaga magkaroon ng separate na, entity na magpupulis sa mga hinayupak na ito. Si Ronald Bato de la Rosa. Kung ang Kamara nag-iimbestiga na, si De La Rosa gusto ring magkasa ng hiwalay na pagdinig nito sa Senado. Oo, puchaya, labanan nyo yung propaganda ng katotohanan. Kasi doon sa propaganda nila, puros kayo mali, puros binababoy kayo . O di, mag-conduct kayo ngayon ng counter hearing. Ng hearing kung saan yung mga gusto nyong isagot sa kanila, doon nyo naman palabasin sa hearing nyo. Pagkakaroon lang tayo ng checks and balances dahil may nakikita man din siguro si Senator Bongo na portion ng investigation doon na talagang false accusations. Kinumpirma rin ni Senator Go na balak niyang maghain ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang Duterte drug war. Pagtitiyak pa niya, magiging patas ang investigasyon. Sakaling matuloy yan. Wag, ba't mo niyo papatas? Wag, sa kabila nga hindi patas . Kaya na wag nyo na rin ipatas para maganda laban. O tingnan natin kung sinong pinakakupal. Mas malaki ang tsansang sa Senado raw humarap si dating Pangulong Duterte, gayon din ang mga dati niyang gabinete. Balak ni Senator De La Rosa na simulan ang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa issue ng drug war bago mag-resume ang sesyon sa darating na Nobyembre. Sa ngayon kasi, nakabreak pa ang Senado at pagkatapos naman ng undas, tututok na ang mga senador sa pagdebate kaugnay sa 2025 national budget para maipasa ito bago matapos ang taon. Bukas naman sa co-chairman ng Quadcom na si Congressman Benny Abante ang... Yan, ako, ganda. Maganda yan, ha? Maganda yung balita na yan na mag-iimbestiga na din itong Senado katulad ng ginagawa ng Kongreso. So tingnan na lang natin ngayon kung sino ang pakikinggan ng taong bayan. At ito na nga. At syempre, pipiyok kagad. O, pipiyok yung mga kupal sa Congress. Ayan na nga. Pakinggan natin, sabi nga ni Representative Abante, I would think Senator Bato de la Rosa will be more biased than actually balanced in that hearing. Putang ina.
Hindi pa nagsisimula eh. Gina-judge nyo na. Kayo talaga takot kayo sa sarili nyong multo. Baka gawain nyo. Kaya baka naman gawain nyo, sir. Kaya kung makapag-judge kayo kay Senator Bato sa kanyang hearing, ganun-ganun na lang. Baka ganyan ang ginagawa nyo sa Congress, bias kayo. Ang kapal ng mukha nito, no? Putangin na niyan. Sa lahat ng makapal ang mukha, ito pinakamakapal ang mukha. Oo, di ba? Na sinasabi niya na malamang sa malamang daw, malamang sa alamang. Maging bias daw si Bato. Parang kayo rin, ganon. Oh, parang kayo rin. So takot kayo sa sarili ninyong multo. So takot kayo sa sarili ninyong gawain. O ganun din naman ang ginagawa ninyo, di ba? Putangin na, pati hopya. Alice Go, kumakain ka ba ng hopya? Hindi po. Chinese ka, hindi ka kumakain ng hopya. Putangin na yan. Anong paki mo? Kung ano siya sa munggo, kung allergic siya sa munggo, pati ba naman pagkain ng hopya, tinatanong nyo dyan? Tanda na nito, demonyo pa rin, no? Oo, putangin na yan. Sana matalo tong hayop na ito para hindi na makapaminsala tong mga kupal na ito. Oo, mag-focus na lang kayo sa inyong pagbabanal na aso santong kabayo. Oy, sabi nga ni Diego Latigo, oy, Abante, kumakain ka ba ng talong? Talong hindi, tahong. Bakit ang haba ng dila mo? Baka naman Diego Latigo, idol lang niya si Michael Jordan. O, kasi si Michael Jordan, pag nagbabasketball yun, nakalabas yung dila. O, kaya siguro nakalabas yung dila niya. Nanonood siguro siya ng basketball noon. Oh, di ba? Sabi ni Diego Latigo, parang tik-tik. Oo, ang haba ng dila eh. Parang pinakita niya, ito yung dila ko. Oh, pucha, lahat kaya nitong marating. Adiri ang putang ina. Pastor. Putang ina, pastor, tapos may mga ganung picture. Ewan ko ba? Anyways. Grabe to si Kuya Jens, oh. Sabi ni Kuya Jens, pastor ni Satanas. Gago ka talaga. Masama yung mga lumalabas sa bibig mo. Uminom ka ng alcohol, ha? Wala na. Florista, natalo si natalo si Jim Paredes na ito ni Abante. Kasi yung dila ni Jim Paredes, puta ina, maikli. Yung dila nito ni Abante, puta ragis, pang Bang Brothers, eh. Sabi nila, pag yung simbahan ba ni Abante, sasamahan mo sa pagtatanggol? Oo naman. Simbahan niya, pero siya hindi. Pakinggan nga natin, sasabihin nito ni Abante kung may katuturan, hayop na ito. Putya, naninilip na naman kayo ng bakuran ng iba, yung sarili niyong bakuran, hindi niyo na naman malinis, ha? Sige. Senator Ronald Bato de la Rosa says the Senate will launch its own investigation into the war on drugs and will invite former President Rodrigo Duterte as resource person. At naniniwala siya mas malaki po yung possibility na dumalo si former President sa ilo-launch nilang Senate investigation. Or comment on this po. Very good. In fact, sabi ng Bible, 2 is better than 1. Putya, bumaybol pa, ha? Bumaybol pa si Sir, ha? Kaya na, huwag ka nagbabible. Kaya nga ako, hindi ako nagbabible eh, kasi palamura ako. Kung balasubas ka sa Congress, huwag ka nagbabible. Tinan nyo, pag naging senador si Pastor Apollo Kibuloy, tinan nyo maging kaibahan ni Pastor kesa dito. Napakalaki, makikita nyo. Oo. Pero may partner na kami sa Senado when it comes to investigation. How about yung possibility na humarap mismo si former President sa kanila and yet dito sa atin po sa Quadcom? It seems like, yun po, although nagbigay na po ng statement si former President na willing siya na umaten, pero mas malaki yung possibility sa Senate siya humarap. Well, it might be. It's up to him actually. Although he in-indicate na niya na haharap siya if he's invited. No? So, sa amin, okay na okay yun eh. Hopefully, he will come and clear the air and say what he would like to say. Hindi ho ba maaapektuhan yung pong inyong investigation na ginagawa kung sa Senate siya unang humarap dahil
8 public hearing na po yung Quadcom and palagi pong nadadrag yung si former President Duterte. Hindi naman siguro sapagkat malalaman naman namin kung ano nga sabihin niya sa Senado. Whatever he will say, no, babantayan namin maigi yan. Follow-up lang po dun sa question about Bato, maglo-launch sila ng sarili nilang investigation po and i-invite si PRRD. Tingin niyo po ba magiging fair si Senator Bato dun po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Paano niyo pa nasabi, sir? Di ba? So, ganun ang tanong, ganun ang sagot. Sir, sa tingin niyo po ba magiging fair si Bato de la Rosa sa hearing? Hindi. O bakit ganun ang sagot mo? Kasi nga, kayo, pag tinanong din, si Bato, sa tingin mo ba Bato, naging fair ba sila Abante dyan sa hearing na yan? Sasabihin din ni Bato, hindi. Bakit? Kitang-kita mo naman na galit sa mga Duterte. Mga statement pa lang niya, galit na sa mga Duterte. Alam mo naman na may karga alam mo naman na may kumpas o ng pinuno nila yung kanyang mga So, feeling niya si Bato hindi magiging patas sa pagdinig. Parang kayo din. O hindi rin kayo nagiging patas. So pare-parehas lang kayo, di ba? So okay ba 'yun o hindi? Okay nga sa inyo bakit sa kanila hindi? Kaya alam mo, Abante, na hindi magiging patas si Bato kasi kayo mismo hindi kayo patas. Alam nyo na gawain nyo. Diba? Kasi kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ginagawa mo lang yung trabaho mo, sasabihin mo, I think si Bato de la Rosa will really be fair. Maganda nga yun para at least, diba? At least yung mga itinatanong natin dito sa Congress, baka malay mo, itanong din nila dun sa Senate o di masagot nila o di maganda. Diba? I think katulad namin dito sa Congress na patas kami, magiging patas din si General or Senator Bato. Ganun dapat. Hindi pucha. The fact na alam mo na magiging hindi bias si Bato, kasi yun ang ugali mo. Yun ang gawain nyo. Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. O ganun din naman kami sa'yo. O ikaw ay gigil na gigil sa mga Duterte. Ikaw ay galit na galit sa mga Duterte. Oo, at kayo ay talaga namang nagpupuyos ang galit ninyo, umuusok ang mga butas ng ilong ninyo sa mga Duterte. O lalong-lalo na noong binabanatan kayo ni Duterte bilang pinakabulok. O ang Congress daw ang pinakabulok na sangay ng pamahalaan. O di ba? Kaya nga yung franchise ng tinanggal nyo diyan sa Congress, yung franchise ng SMNI. So dahil kayo yung subject noong mga statement ni Duterte at dahil kayo din ang Kongreso, kayo din ang nagbibigay ng may kapangyarihan para magbigay ng prangkisa sa isang media outlet naging bias kayo. Ginamit ninyo yung inyong kapangyarihan para politikahin yung mga Duterte. Tapos ngayon, sinisita mo si Bato na dati siyang Director General noong siya ay nung war on drugs ni PRD. Napaka-hipokrito mo naman, sir. Just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya. Anong problema dun? Ganon din naman si Marbil, HPG. Si Marbil nga, HPG, Highway Patrol Group, naging PNP chief. Tayo na, hindi nyo nga sinisita. Diba, sir? Diba? Hindi nyo masita-sita si Marbil. Nagmumotor-motor lang yung Highway Patrol Group, bigla naging PNP chief. Tapos si Senator Bato na lumaban sa mga rebelde, lumaban sa mga Abu Sayyaf, lumaban sa mga local insurgents ng Mindanao. Kino-question mo yung pagiging PNP chief niya, kapal ng mukha mo.
tinan mo. Nakita mo, Abante, kung gaano ka kabayas. Nakita mo kung ano yung malis na inilalagay mo sa isip ng mga tao na dati lang Brigadier General biglang nadagdagan ng star, bigla na naging 4-star so talaga, hindi ba yung ngayon pa nga lang hindi pa tapos yung Quadcom. Hindi pa tapos yung hearing ninyo Ikaw mismo, statement galing sa bibig mo, sinisiraan mo na kagad, nilalagyan mo na kagad ng malisya si PRD at saka si Bato so sinong hindi bias sa inyo? Si Bato o ikaw? Abante, hindi nyo maluloko tao. Siguro yung mga tanga, maloloko nyo, pero yung mga majority ng Pilipino, Abante, hindi nyo malilin lang sa mga style nyong bulok. And naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. No? Palakpakan. Si General Bato, magiging daw siyang biased kaysa sa maging balance. Sabi ng isang bias na congressman dyan sa Quadcom. Okay lang ba yun? Nasabihin din namin yun. Kasi kaya mo nga mag-akusa no? Okay lang, sabihin din namin yun na bias ka din. Kasi ikaw nga, sinasabihan mo si opinion mo lang yun, di ba? Nasabihan mo si Bato de la Rosa na magiging bias siya rather than balance kami, pwede rin ba namin sabihin na bias ka din? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka